Simple. Ayan na si Kaloy. Ayan na si BM. Hello mga Kaloy. Kumusta? Wait lang. Hindi ko marinig yung mga boses. Joey, ikaw mag-moderator. Hindi ko to kayang dalawang to. Ikaw mag-moderator. Okay. At tawag dito, Oy, Sas, lumabas ka dito. Let's find a common ground. Ayan. Okay. So, sila muna. Si Banat naman, nagpaliwanag niya siya na pasmado lang yung bibig niya, kaya niya tinawag akong amuyong, ganyan. Sa buhay ko naman, yung sa simpleng argument, paano mo nasabing bayad ako na ngayon bumabanat pa rin ako kay Marcos at kay Romualdez? Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Ganito ha. If you try to look at the channel of Bagong Lipunan, ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? Diba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong. Diba? May nagtanong na viewers mo. Bakit sila Banat Bay ay ganito na? Diba? Nagbakasyon kayo, diba? So, in-explain ko lang sa kanila. And that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? Hindi. Iba yung opinion sa... Okay, when you talk about evidence, do you consider that the statement of a witness is a part of testimonial evidence? Yes or no? Yes. Oh, see? So that means, kinonsider ko yung sinabi ninyo as testimonial evidence. So anong evidence na nahanap nyo? Bakit hindi nyo siya kasuhan in the first place? Alam mo naman siguro status ni Ninyo. Sino ba nagsabi? Si Ninyo nga daw. So that's testimonial evidence. Sino si Ninyo? Barzaga. Ninyo Barzaga. Teka, wait. Ano yung sinabi ni Ninyo, Kaloy? Sabi niya na umaamin ako na bayad ako, pero kayo Banat Bay, kailan kaya amin? Kasi they're part of the Iskonian. So ibig sabihin, si Ninyo, ina-allege niya si Banat. Yes, that's the point. And I consider the statement of Ninyo as testimonial evidence. So Banat, nag-reply ka dun sa Banat ni Ninyo. Alam niyo ba na si Ninyo ang background? Saan ang evidence mo? Saan ang evidence mo? Siya mismo nagsabi sa akin. See? Na may certificate siya, nagaling siya sa mental. Bakit siya nagsabi sa akin? Saan yun? Ipakita mo sa akin yung sinabi niya mismo. Yung video niya sa akin yun. See? I have evidence na may video si Ninyo na sinabi niya yon. Ikaw, may video ka ba na sinabi ni Ninyo yon? Na may certificate siya? Saan yung ebidensya mo? So kailangan kong... I have that testimonial evidence, yung video na nilink binigay ko. That's the testimonial evidence. Statement niya yon. Ikaw, yung statement mo na sinabi ni Ninyo na ano siya, na may tupak siya, o nasaan yung evidence mo? Ikaw na ngayon ang tatanungin ko. Kasi isasama ko yun sa vlog ko para to be fair with you. Na ano? Nang sinabi ni Ninyo, na sinabi mo na nagsabi si Ninyo na may ano siya, may tupak. So ibig sabihin, ang lahat ng evidence mo based from Ninyo? Testimonial evidence! It's up to the viewers kung Ninyo sila. So sandali lang. Referee, ano ba? So, yung sinasabi mo na sinabi ni Ninyo na bayad ako, anong ebidensya niya na binayaran ako? Ang sa akin lang, it's up to me or the viewers to accept yung testimonial evidence ni Ninyo. Pero nag-react ka sa nag-react ka ba Banat doon sa claim na yon ni Ninyo? Or binigyan mo ba ng pansin yung hindi ko pa, alam mo, hindi pinapansin si Ninyo. Nakita niyo na ba si Ninyo na mag-vlog? Walang matinong tao na maniniwala doon. How sure are you? How sure are you na sinama mo nga siya sa Iskonian yun, na vloggers? Kung wala kang tiwala sa kanya, right? Kung sa start, sinama mo. Hindi siya kasama. Hindi ko siya kasama. In-interview mo pa nga siya. If Ninyo, hindi siya nagbibigay ng make sense, bakit in-interview mo siya in the first place? Bakit nag-collab kayo? In-interview ko lang, pero dahil may binuburaot siya. Pero it doesn't mean na pinaniniwalaan ko. Kasuhan mo si Ninyo para maniwala ako sa'yo. Paano mo nga kakasuhan ng taong may certificate na sabi niya nasaan ang evidence mo? Ay ba, hindi ko kailangan ipakita sa'yo. Ba't ko papakita sa'yo? Bingo na tayo. Joey, referee. So, basta ito lang. Ang ebidensya mo na bayad ako si Ninyo. Testimonial evidence yan. It's up to the audience. Sinabi ko naman sa audience. Tapos ngayon, sa Ninyo until you will file a case against him. Hindi, ngayon, binabanatan ko si Marcos, di ba? So,
Anong meaning nun? Binayaran ako para banatan siya? Ni Marcos? Oo, binayaran niya ako para banatan ko siya ngayon? I don't know. Ang basihan ko lang yung testimonial evidence ninyo. And BL, nung sinabi mo na ikaw Banat, nung sinabi mo na gusto mong nung nag-opine ka tungkol doon sa statement ni Nino tungkol doon sa bayad-bayad. So tinanong mo si Banat, ikaw Banat, ano tong sinasabi? Kumbaga parang gano'n 'di ba, na since ganito yung claim ni na siya umamin siya na bayad siya, ikaw kailan ka aamin? Yes, yun yung sabi niya. Meron ka bang sinabi na bayad from what direction? Like bayad ba ni Marcos, bayad ba ni yung whatever direction. Ganito kasi Sasa, between me and other vloggers, ako lang po yung walang connection sa politiko. Okay? That's my advantage. Diba? So, sino ang mga witness ko behind the camera? All the vloggers. Diba? Kung anong statement nila, kasi na-meet nila, diba? I don't know the transaction. We are just talking about probability. Sabi ko sa viewers ko, this is just my opinion and I'm applying probability. That means, ilang percent probability na malapit ito sa katotohanan or malapit ito sa yun yung parang kong sinasabi. Okay, naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Diba? So why do I have to say sorry for my opinion? Okay, naiintindihan ko na nangyayari. Si Bagong Lipunan, si Kaloy, ang kanyang naging basihan ay ang testimonya ni Nino Barsaga about Byron. About Byron. Si Byron, sabi ni Byron. Isa pa. Okay, continue. After sabi ni Byron. Relax ka lang, Kaloy, huwag ka masyadong pikon. Magsalita mo muna si Sas. Ito si Byron, ang ano niya is, bakit si Nino ang iyong kino-question niya ngayon ang sanity ni Nino Barsaga. Ni Nino. Sabi niya yan, hindi ko sinabi yan. Siya nagsabi niya. Kasi nga, according daw dun kay Nino, is meron daw siyang certificate. Kaya nga hindi daw siya makukulong, sabi niya sa akin. Kaya hindi siya makukulong. Kasi nga, di ba, kasi kinasuhan siya noon ni Isko. Di ba, di ba inanasuhan? Hindi naman siya kinasuhan. Walang ano ba siya nahuli ng mga pulis? Di parang meron siya yatang case, I remember that. Hindi, it's not about, hindi si Isko yun, may libel case, may libel case. May libel case siya May libel case din si Banat Bay. Yun yung sabi ni Ninyo. Saan? May libel case ka pala, Byron. Sa isang congressman, I forgot the name. Kaya di ba, ang parati kong ginagawa sa site ko, sinishare ko yung link. That's my source. Di ba? Nagre-content siya ng sinasabi ng iba. Ayun naman pala, Byron. So, kung magsabi ka na parot ako, parot din ako ni Sas kasi nag-ano rin ako kay Sas sa kanilang... So, nagre-content siya ng mga issues ng mga vloggers. Ng mga, yung mga... Oo, nagre-react siya. Reaction video ang kanyang ginagawa ng mga content. Even sa'yo, di ba? May mga topic ako na ine-echo din. Like for example, kasuhan kayo. And I will say, no, hindi dapat kasuhan ng mga banateros. So hindi lang ako about kay Mocha. Nagkataon lang na nagkaibigan kami ni Mocha. Pareho kaming Marcos loyalist. Marcos senior loyalist. Ni Maharlika. Yeah. Now, the second issue, sagutin mo to. Di ba? Sabi ni Miss Maharlika na siya mismo naka-witness testimonial evidence again. Di ba? Nung ililibre sana kayo daw dun sa restaurant, tapos nagtawag ka ng mga kaibigan, natakot siya kasi bakit kasama sila, ililibre ko. Ang sabi daw, i-charge daw sa office ni Mocha. Again, Maharlika, sabihin mo naman, may topak si Maharlika, come on! Una-una, hindi ako nagpapalibre sa kanya. That's a lie. Second, paano kakisas kung magpapalibre ako sa kanya? Hindi naman sinabi niya, ang kay Maharlika lang, if there's bayaran, kung kayo lang daw 6 or 4 ba kayo, siya na magbabayad, mag-offer siya. Hindi ka naman nagsabi na maglilibre. Hindi ako pumapayag na ibang nagbabayad sa akin pagkain. Okay? Pero is it true na tawag kayo ng kaibigan nyo para ilibre doon sa pagkain, charge sa office ni Una-una, walang budget ang opisina ni Mocha. Walang budget. Is it true? Na. Mali ka dyan. Walang budget. Ang opisina ni Mocha. So that is not true. So you are saying doon sa part sa na yun, hindi mo kasi makinig sa bulong-bulong ng iba na hindi mo muna kino-confirm.
Walang budget ang opisina. That's why I'm asking now. Okay. So, kino-confirm, tinatanong na ngayon ni Byron. Yeah. Okay, Byron, sagutin mo ang tinatanong ni Bagong Lipunan. May budget ba ang office ni Mocha? Wala. Walang budget. Gusto mo malaman? Itanong mo kay Trixie. Si Trixie part of our Is it that the reason na bakit ka ayaw mo kay Badoy? No. We choose not to have na hindi magkaroon ng budget. Because Mocha is true controversial. Ayaw namin kay Badoy kasi si Badoy ang gusto magpatalsi kay Mocha. Every DDS vloggers knows about it. Ikaw lang. Alam ko hindi sila okay. Okay. Sila Trixie. Alam ni Trixie yan. Kasi nga Trixie is part of our office. Okay, you have your, di ba, sinagot mo na siya. Second, mayroon din si... Alam mo nag-fake news si Badoy tungkol kay Pacquiao. I don't know about Pacquiao. Anong meron problem? Hindi ka nagre-research. Kaya hindi ka naniniwala doon. Why do I have... Teka, hindi ko rin alam. Anong meron doon kay Pacquiao? Yeah, I don't know about Pacquiao. I mean, kailangan ko ba talaga malaman lahat? Of course. Joey, mag-ano ka? If you are using Badoy against me, you should know who Badoy is. Alam ko si Badoy anti-Marcos yan. Yan lang alam ko sa kanya. That's why I was not interested sa kanya. That's why I keep on saying hindi ako naniniwala kay Badoy kasi ang dami ng so, ibig sabihin, parehas kayong hindi nyo bet si Doc Lorraine. Yes, kasi anti-Marcos. I don't know why he's bringing it. Pero ngayon, sa ginagawa nila, hindi naman ako totally na ano sa kanya na gano'n nila, ikulong na lang sila. I have also, even anti-Marcos siya. May sinabi ba ako ikulong sila? Well, I mean, I'm just saying my opinion, di ba? Na nung nalaman ko na ikinulong sila, sabi ko, that's unfair. Di ba? Kahit anti-Marcos yan, pero yung ginawa sa kanila. Anong point mo sa pagbibit-bit ng pangalan ni Badoy ngayon? Order of the court. Joey. Kasi nga, nagulat lang ako. Kasi ano yung connection dito ni... Both of you do not like Doc Lorraine. Si BL ayaw niya dahil anti-Marcos si Doc Lorraine. Yes. Si Banat Bay, meron rin silang issue kay Doc Lorraine kasi Doc Lorraine, according to you, wants Mocha out in the government. Marami pang iba aside from among others. That's why I am now asking Badoy kung gusto ko siyang out it. Because that's your accusation, right? Matagal na ako nag-message sa kanya. That's your accusation at gusto niya tanggalan si Mocha. Okay. So ngayon, ano yung kinalaman ngayon ni Doc Badoy sa inyong... I was just asking about that kasi nga, di ba yung ano, sino bang mas mataas na posisyon? Si Badoy or si Mocha? So, what's Badoy? Kaya nga, ano nga tinatanong mo? So, yun na nga, tama ako na, bakit galit itong si Banat Bay kay Badoy? There must be something wrong. Diba? Sinabi mo na Banat yung side mo, then I have to know the Pero hindi ba wait lang BL, hindi ba the issue between them, hindi ba magsusuffice na explanation na dahil nga si Doc Badoy daw gusto raw matanggal si Mocha noong... Yeah, I mean, the second question would be, may budget ba si Badoy? Ang USEC? May budget ba yung office niya? Hindi, nag-NTFL CAC na siya means hindi naman siya... umalis na siya ng Paano ko malalaman? Na? Bakit mo sa akin tinatanong? Bakit mo sa akin tatanong? Hindi naman ako kasama ni Badoy. Hindi, bakit mo kailangang malaman na may budget si Doc Lorraine? Pero nag-ano lang ko nag-NTFL CAC na siya kagad yun analysis. Hindi naman siya ganun tumagal ng Hindi naman siya tumagal ng... So, let me ask you a simple question. Why would you ask me about the budget of Badoy na wala naman ako kinalaman kay Badoy? Kaya nga, kasi gusto kong ma-interview si Badoy. Bakit mo sa akin sasabihin ngayon? Just to clear things, di ba? Why kailangan dalhin dito sa usapan na wala namang kinaugnayan sa akin? Kasi nga, di ba, we're talking about the office of Mocha. And sino ba nag-report si Mocha? Kanino ba mag-report directly si Mocha? Kay PRRT. Ganun ba yung structure nyon sa PCO? PCOO? Nagre-report si Mocha kay Doc Lorraine? No. Mm-hmm. Yun na nga ang problema kasi di mo maintindihan. Paliwanag ko sa'yo. Mocha was appointed personally by PRRD to report to him personally. So, iba-bypass niya yung kanyang mga
mga nasa taas sa kanya sa structure. Bakit? Bypass po ba ang sabihin sa'yo ng Pangulo sa akin ka mag-report? Is it bypass? Is it part of, I mean, is it agreeable? Constitutional? Walang constitutional dyan. Alabo mo naman. Walang constitutional doon. Wait lang. Ano yung question mo, BL? Direct? Bakit hindi siya gawing presidential assistant? Bakit? Ba't kailangan pa? Kasi nga, if you try to look at kung halimbawa, sa professional lang, sa company may isang tao dito, tapos mag-direct, bypassing yan. So? Hindi pwede yan. It's not hindi, hindi ko na maintindihan yung issue. Ano yung Hindi ko nga maintindihan kung anong pinupunto nito ni Kaloy. I think yung hugot ni BL is about dun sa organizational structure. Oo, yung sa papalo ba talaga yon? Ngayon, di tanong mo, ireklamo mo kay PRRD, ba't kasi akin magre-reklamo? Siya nagsabi. See? Dahil sa sinabi mo, parang inano mo si PPRD na magiging selective, 'di ba? Na ikaw pwede kang mag-bypass, pwede kang mag-violate sa structural na natin. So, kasalanan ko. Tama ba? Pinapractice ba 'yun ng mga ng mga professional talaga? Ba't di mo itanong sa kanya? Ba't mo sa akin tatanungin? Wait. BL, yung issue is related pa dun sa pa-dinner. Tama ba? Related pa doon sa niya yung side niya Nagkaliwanagan na sila doon. Ano yung next? Hindi, yung issue. Ano yung issue? Hindi ko nga kung anong issue nito Ang daming issue sa buhay. Ba't tayo may issue sa buhay? Ano yung issue doon sa structure? Doon sa structure ng Yung sa PCO? Yung sa structure yung sa position ni Mocha tsaka ganito. I was trying to know kung bakit galit siya kay Badoy. Yun lang yung point ko. Kaya, una, si Mocha ba ay nag-report kay Badoy directly or to someone else? Nasagot na niya yon. Tapos gayon, kinira niya yung Banat Bay na pwede, sabi daw in-appoint daw ni PRD tapos dapat directly sa ganon. Which is, wala sa structure. Diba? Saan mo nakuha yung structure? Asang batas yung structure mo? Di ba sabi mo, gusto mo mag-report? Kasi usually, you're telling me it's not part of the structure. Where is that? Ano bang nire-report niya doon? Is it related to the PCO? Yes. Social media. I mean, PCO social na media. Job? No, social media. If you try to look at the company's profile, okay, kung nakapasok ka sa company, hindi ka pwedeng mag-direct doon sa taas. You have to teka, ano yung issue? Ano yung issue, BL? That's standard. Okay? So, okay, wait lang. Banat, sinasabi mo na agree ka doon sa pinupuntong structure ni BL na si Mocha can go directly to the president, tama ba? Oo, okay. Can go directly to the president. So ngayon ang kino-question mo BL is bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? Ulitin ko, sasagutin ko sa'yo Why? Paano ko mapapaliwanag sa'yo hindi naman ako nagsabi nun. So, even Badoy agree doon na direkta si Mocha? I don't know about the Badoy. Bakit tanong ka ng tanong tungkol sa akin kay Badoy? Okay, that's enough. Teka. Dito sa part na to kasi, nasa appointing authority talaga yun kung ano yung extrang, Huwag mong ipupara sa kumpanya. I think people settle that It's the appointing authority who says ano ang gusto ko, ito ang kailangan. Yung nag-appoint, sino ba nag-appoint? Si Badoy ba? So anyway, I think pwede nating isara yun. So baka yung okay ba sa'yo yun? Just wait if I have a chance to interview Badoy, okay? Just wait para malaman natin yung side niya. Just to be fair. Hindi kasi una-una hindi ako sinasabi mo sa akin na bakit ako against kay Badoy. Di ba yan ang accusation mo? Yeah, I was just asking. Yeah. Kaya nga, yan nga yun. Okay? Naalala mo, kasi nga, hindi mo na-research. Nag-sorry pa siya kay Pacquiao kasi there was fake news na inilabas niya. Hindi mo rin alam yon. Ipapaliwanag ko sa'yo. So teka, yung misunderstanding niyo with Doc Lorraine, it has something to do with it was a professional misunderstanding sa trabaho. Sino yan? Ako ba yan? Ikaw, sa'yo, Banat. Yung misunderstanding niyo kay Doc Lorraine, it has something to do with misunderstanding sa trabaho.
I don't know with her, pero hindi niya kursunada si Mocha. Okay? Okay. At saka there was a time na nagpapirma, although she's denying it, nagpapirma na mag-resign si Mocha na mga official sa PCOO nandoon. Isa sa pumirma. May hindi talaga, may ref talaga na we probably cannot really measure the pero aside from that, kaya hindi ako naniniwala kay Badoy kasi nga because of the fake news na nilabas ni Badoy before, which is yung bahay daw ng kabit di umano ni Pacquiao. Nasa news yan, panoorin mo. Nasa news yan na keso inaccuse niya si Pacquiao. Bakit? Saan daw niya tinanong kung bakit niya sinasabi na merong nung nag-Senate hearing to, kinumpronta siya ni Pacquiao. Ang sagot niya dahil dun sa magtatahong nagsabi. Okay, huwag na natin isama dito mga hindi kasali sa atin. Okay. Kaya yun na nga hindi ko maintindihan eh. Why? Just wait. I think pwede na natin isara yun eh. Kasi, sabi naman ni BL, he is also reaching out to Doc Lorraine. Kasi syempre, para fair naman, importante na malaman rin naman yung side niya dito. Because I know na may alam si Badoy, kaya gusto niyang tanggalin si Mocha. Yan lang. May alam siya. Okay. Hindi yan. Ayan, meron pa bang ibang issue? Meron pa bang ibang issue? Okay, about the Tansu thing. Banat Bay, may sinabi ba ako na worth na Taliano Gold? Yes or no? Doon sa video, may sinasabi ka na sinabi na ito daw yung Taliano. Yan, huwag ka tawa-tawa. Wala akong sinabi na Taliano Gold. That's fake news. Yan, doon sa video, panoorin nyo. Come on. Oo. Walang at sinabi Taliano mo, Gold. kinag-compute ka na posible. Meron ka pang text doon na sabi mo, posible na magkasya yung gold doon sa baba. Okay. Which is, some other people are saying this is Taliano Gold. Which is, yun ako ba ang nagsabi sinabi mo. Taliano Gold? Kaya nga, pero sinasabi mo ngayon, it is about possible. Marcos Gold. Wala akong sinabing Taliano Gold. Ang nagsabi ng Taliano Gold si Sangkay Jan na pinagalitan ko rin. Because wala akong sinabi na Taliano Gold. I was just fact-checking based sa math kung totoo ba yung sinabi ni Imelda Marcos, kasya yung 7,000 tons of gold. I was not saying na totoo yung 7,000 tons of gold. Ang inano ko lang doon, finact-check ko lang doon kung kakasya ba talaga yung 7,000 tons of gold sa isang basement. Kasi nga, may maraming nag-comment na baka kailangan isang mall para i-store yung 7,000. Ang sa akin lang, yung area or yung volume ng basement, yun lang yung finact-check ko. Bakit napunta doon sa Taliano Gold? So, kasya yung gold sa basement. Kasya yung gold sa basement. Okay. So, isa yung point of misunderstanding. Yes, wait lang. I call them poor in comprehension kasi in the first place, hindi nila yung talaga buod. Bakit tayo nag-discuss? Bakit ako nag-compute? Is it to prove? Kasya. Yes, mathematically. Yan yung bakit so, sa puntong to, ang sinasabi ni Banat is may sinasabi tungkol sa Taliano Gold si BL. Ang sinasabi ni BL, wala siyang sinasabi na kahit ano tungkol sa Taliano Gold. But meron siyang content about how to determine whether or not yung I think ito yung sa 7,000 tons of gold, sa basement. Mel Chanco interview BL yung sinabi ni na meron siyang gold sa basement. 7,000 tons, okay. So basically, ang fina-fact check mo doon, I think tong part na to medyo madali itong i-sort out, no, na you are just trying to prove mathematically if the claim can be practically can have a practical truth in which whether or not kasya yung 7 tons of gold sa isang basement. Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Taliano Gold. Oo. It is Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Taliano Gold sa Marcos Gold. Okay. So, magsusorry ka ba? I think na tayo doon, no? Magsusorry ka ba karon by Byron? Pwede naman ako magsalita? Pwede naman. Okay, go, Banat. Yung tinutukoy na gold ng mga Marcos loyalists noon na Taliano Gold ay yung isa sa sinasabi nito ni Madam Imelda na gold bars. Yun din yung Taliano Gold. Okay? What? No. Bakit mo anong gagawin ko? Yan ang sinasabi ng mga Marcos loyalists noon. Sino? Hindi, pero yun ba yung sinasabi ni BL? Yan yung sinasabi. Kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na
Yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung ano, kasha. No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay nako, wala akong sinabi about Talyano. Meron. Wala. Teka Banat, kasi sinasabi mo na sinabi ng iba, na sinabi ng iba. Okay. Ano? Teka, yun yung kinaklarify ni BL. Kasi ang sinasabi ni BL, magkaiba yung Marcos Gold sa Talyano Gold. So basically, ang sinasabi ni BL is, ang tinapik niya is just the practical truth doon sa claim na merong 7,000 gold sa basement ni Imelda. Okay. Now, I think, I also have to, doon sa sinabi ni Banat na, agree naman ako doon. Meron talaga ako naririnig na ibang mga content creator who talks about Talyano Gold. So ngayon, Banat, I think, BL, I think, say it once and for all, clarify it once and for all. Did you ever talk about Talyano Gold or not? I was just talking about, base doon sa sinabi ni Imelda with documents, di ba? The Marcos Gold. Never ko, nung may nag-send sa akin about Talyano, something, hindi ko naniniwala about Talyano. Nangyari lang, si Sankay, mas maraming viewers, ay tinakal niya yun. Binoljak ko rin si Sankay. It's because mali yan, Sankay, ang sinasabi mo. Bakit mo ako ililink kay Sankay? Hindi na kami friends in the first place. And I never said about Talyano. Even Maharlika, hindi siya nagsasabi about Talyano Gold. Pero marami rin kasi talagang content creator na who talks. And the reason why, sabi ko, malaking probability na may Marcos Gold is because nag-treasure hunting na ako sa Leyte. And nakausap ko yung mga tao. May gold. Okay. Nag-mining ang mga Marcos about it. Okay, ano na tayo ha? May gold naman talaga. Meron bang case closed? Byron, bakit ikikip ni Imelda yung document sa isang malaking gym kung yun naman talaga ay budol? Okay, Joey, ano ang middle ground? Yung may gold talaga ang mga Marcos. Sandali lang, Banat. Ano ang middle ground? Hindi, gusto ko lang clarify yan. May gold daw talaga ang mga Marcos. Malaki ang probability na mayroon talaga. Kanina meron, ngayon malaki na probability. Ano ba talaga? Malaki ang probability. Ba't kanina sabi mo meron? Meron naman talaga kahit na sing-sing. Kaya nga, meron o wala? Mayroon probability talaga. Base sa mga testimony, malaki ang probability. Okay, ano na daw? Sabi ng mga viewers is, kung magkaroon na raw tayo ng conclusion dito at gusto na raw nilang bumalik ng chacha. Teka. Meron ba tayong common ground dito? Kasi si Banat, common ground. Okay. Ayan, oo. Ayan. Byron, kailan mo sabihan si Cayetano na ilabas niya ang resibo ng MOE niya? Cayetano, ilabas mo yung resibo ng MOE mo. Okay na? Not from the heart. Come on. Plastic. Sandali. Cayetano, ilabas mo yung MOE mo. Pwede na ba? You know what? What I admire about Sas, si Sas kasi DDS at least, di ba, may guts si Sas about, di ba, to talk about MOE. Kung sinabi mong parot lang ako ni Maharlika, well, nag-agree naman ako kay Sas, so parot din ako ni Sas. Sandali lang, nandito tayo sa common ground. Joey, referee. common ground na tayo. Okay. Ayun. So, I think nandito tayo to really call out things that we do not like, things that we do not agree when it comes to policy. Ayan. At lumalabo ako. Ayan. May question pala, follow-up question sa'yo, Joey. Go. Ikaw muna. So, ano sa tingin ninyo yung inyong mga yung mga bagay na tingin ninyo na maaari kayong mag-agree when it comes to approaching when it comes to sa current administration, for example, ano yung mga tingin ninyo na maaari niyong pag-agrihan dahil tingin niyo mali na nangyayari ngayon? Teka, gusto mo sagutin ko muna yung question mo,
BL, bago mo sige. sagutin yung question ko. Okay, first question. Are we political bloggers? Yes or no? I'm a political content creator. I am an observer. Yeah. Okay. So the second question is, ano ba yung objective niyo as political blogger? Is this to defend someone or to defend the interest of the Filipinos? Just to be clear. To understand what's going on and to make the public discourse more intelligent. Okay. Do you agree with the motto of the politicians na there's no permanent enemies or friends except permanent interests? Motto nila yun kasi politicians sila eh. I am not. I only have one interest, and my interest is to have a better country. That's all. Yeah, that's for the interest of the of the Filipinos, right? How about you, Sas? Ako tambay lang ako sa kanto, no? Na walang tamang desisyon sa buhay. Okay. Yeah, ang point ko lang po dito is as a blogger, we have our own objective, right? May kanya-kanya tayo. It's really up to the viewers kung saan sila, di ba? Kasi nga, sabi ko parati, during campaign, kung campaign man ngayon, may kanya-kanya tayong manok, di ba? Pero sabi ko nga, at the end na matapos ang election, dapat ang interest natin ay talaga sa bayan, di ba? It's not i-defend natin yung tao. Huwag tayong maging selective. Like for example, di ba, nung sinabi nila, DDS ako, I'm not DDS, di ba? Nagiging anti-Duterte din ako. Alam niya ni Sas, di ba? Na may mga projects na hindi din ako sang-ayon, may mga tao na nagulat ako, uy, kalaban kayo, tapos ngayon, kaibigan kayo, tapos magkakalaban naman ulit kayo, di ba? Kung sinong, di ba? Imagine, sa likod ng camera kasi tayo. Kaloy, go to the point kasi inaantok na ako eh. Ano yun? What's your point? Ang point ko lang dito, kasi dapat malaman ng tao kung ano tag-interest mo. Kung ikaw ay political blogger ni Cayetano or ni Lenny or whatever, at least malinaw yun, di ba? I think yan yung magiging common interest natin. Yes. How about you, Banat? What's the end game of this, of political vlogging? Ko? Basta ako, simple lang naman ang tema ng channel ko. Banatan ng mali, palakpakan ng tama. Kung sino ka man, kung ano ka man, basta mali. Tama, palakpakan ka. Diba parang tulfod? Ay, pero kailangan natin, may request kasi ang mga tao na bumalik daw tayo ng Chacha, interesado sila dito. Pero maraming salamat kay Bagong Lipunan at Banat Bay, no? Dahil napagsama natin sila at sa ganitong oras. Oo. Basta ako nag-aantay pa rin ako. Ano pa nagawa ko, nag-excuse pa talaga ako sa supervisor ko na, wait. Oo nga, nag-ano ba siya? Out muna ako. Kasi yung ebidensya mo, inaantay ko pa rin, nabayad ako. Ito, testimonial evidence na nga eh. Ano bang... Ayan na. Kaya kukuha ka ng testimonial evidence kay Ninyo. Hanap ka naman ng matinutino. Still testimonial evidence. Nandiyan pa ba si Ken? Maraming salamat, Byron. Maraming salamat, Bagong Lipunan. Thank you, Joey. Thank you so much. Hanggang sa Thank muli you, sa inyong BL, dalawa. and thank you, Banat Bay. Bye. Bye. Oy, si BL na Alam mo yan, Sas. Alam mo yan. Tawa. Si BL para umakaakyat lang. Ayun. Asa na ba si Ken? Oo. Nawala na ba si Ken? Sige na. Ay, Wala Ken, si dali Direk. ka na, Ken. Ay, ano ba ito? Direk, kayo naman, pinarap nyo sa akin yung walang kakwentang-kwentang kausap. Pati kayo natanong, political vlogger ka ba? Hindi, kailangan ganun talaga Banat Bay. Kailangan papakinggan talaga natin lahat. Dapat nakikinig sa lahat. Yes. Pero si Direk, gusto ko kamo ha. Next time. Thank you, Byron. Bye. Salamat. Bye. Okay, thank you. Paano ba exit to?